Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sapagkat nasa kanilang kapuriang kadakilahan, kalawal at kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-usapan o ating pag-aralan, nagbabago ba ang isip ng Diyos? Ito ang ating pag-aaralan o ating pag-uusapan, mga kapatid. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Ama, sa oras ito anuman na nangyayari sa bawat bansa, lalo-lalo na sa iyong hinirang na bansa, walang iba kundi ang Israel. Bagamat ang kanilang kaligtasan ay ibinibigay rin po ninyo sa aming mga hintil, Amang Diyos, idinadalain ko po ang bawat pangyayari sa mundong to. Kalooban lamang po ninyo ang masunod at hindi ang ayon sa aming kalooban. Amang Diyos, kabagat pagpalain nawa kami ng kaligtasan mula yung papawid pandagat man o panlupa man, at pagpalain nawa ang bawat isa na nangailangan ng pagkain spiritual o pisikal man sa panong ito. Kabagat patawarin niyo po ang mga gumagawa ng kaguluhan sa bawat bansa. Alam po ninyo at nakikita po ninyo kung ano po talaga ang katotohanan sa nangyayari sa Israel at sa Palestine. Amang Diyos, hindi lang po sa kanila, Amang Diyos, kundi sa China at sa aming bansa, sa Yemen at Saudi Arabia at sa lahat ng panig ng bansa. Amang Diyos, anuman ang tunay na katotohanan, kayo lamang po ang nakakaalam, Amang Diyos, sa pamagitan ng Panginoong Kristo kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Nawa kapagat patawarin niyo po kami mga tao at ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo na po'y magpatuloy sa ating pag-aaral. Mga kapatid, tayo na po'y magpatuloy sa ating pag-aaral o sa ating gawain. Ang katanungan ay ganito, mga kapatid, nagbabago ba ang isip ng Diyos? Idiniklara ng Malakias 3:6, gito ang sinasabi, mga kapatid. Ako si Yahweh at hindi ako nagbabago, kaya nga may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob. So dito pinapakita sa talata, mga kapatid, na ang makapangyarihang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga, mga kapatid, tayo binibigyan ng pagkakataon na magbago. Ano sinabi niya rito sa talata, mga kapatid? Kaya nga, may pag-asa pa kayo. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataon, mga kapatid, na magbago. Katulad ang makapangyarihang Diyos, hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Itong talatang ito ay pinapatungkol sa mga inapo ni Jacob, sa Israelita, mga kapatid. Pero bagamat tayo ay nasa grasya na o sa biyaya ng Diyos, sakop na po tayo itong talata na ito, mga kapatid, sa ating mga hintil, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, sapagat ako ang Panginoon, sabi nga, ay hindi nagbabago, kaya kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Ibig sabihin, mga kapatid, talaga ang makapangyarihang Diyos ay hindi nagbabago, mga kapatid. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga plano o sa kanyang mga pangako sa ating mga tao. Bagamat depende yan, mga kapatid, depende yan sa sitwasyon. So tuloy, mga kapatid, sinasabi din sa Santiago 1:17, ganito ang sinasabi ng talata, mga kapatid. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buwat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Amen. Glory to God, di ba? Yan ang makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Yan ang Ama. Katulad din sa ating, depende rin naman, sabi ko nga, depende rin naman, katulad sa ating mga tao, di ba? Ang Ama natin, di ba? Kahit kailan, di tayo iniwan. Depende yan. Bagamat iba ang Diyos at iba ang isip ng tao, mga kapatid, tandaan natin. Yan ang lagi natin tatandaan. Bagamat ako,
nakaranas ako na hindi lumaki sa aking ama. At salamat, nagpapasalamat pa rin ako sa aking ama dahil sa pamagitan niya, ginamit ng Diyos para ako'y ipanganak sa mundong ito. At glory to God, nagpapasalamat pa rin ako. Bagamat wala ng aking ama, nawa, nasan man ang kanyang kaluluwa, aking ipinapanalangin pa rin sa ama, mga kapatid. So tuloy tayo mga kapatid, no? Sabi rito sa talata mga kapatid, no? Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Amen. Tandaan natin, wala tayong tinatanggap mula sa langit na masama. Tandaan natin mga kapatid. Ang tumatanggap lamang ng masama ay galing doon sa kalaban ng Diyos. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Tandaan natin mga kapatid, ang lahat na nakikita natin sa kalawakan ay siyang lumikha ng makapangyariang Ama na nasa langit. Ano sabi ni Apostol Santiago? Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Tandaan natin mga kapatid. Bakit kamo? Kaya nga ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para ang Panginoong Kristo ang tanglaw natin sa kaliwanagan. Tandaan natin yan mga kapatid. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. So tuloy mga kapatid, tuloy tayo mga kapatid. Sabi nga rito, no, mga kapatid, ni kahit anino man ng pag-iiba. Ibig sabihin, kahit ang anino niya hindi nag-iiba mga kapatid. Ang deklarasyon ng Bilang 23:19 ay ganito sinasabi mga kapatid. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinasabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Ibig sabihin, pinapakita rito sa talata ng mga Bilang 23:19 versikulo. Sabi nga rito mga kapatid, no, ang Diyos ay di sinungaling. Hindi tulad ng tao. Tandaan natin mga kapatid, hindi tulad ng tao, mga kapatid. Isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinasabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Dito pinapakita mga kapatid, ang makapangyarihang Diyos ay hindi sinungaling, mga kapatid. Tulad ng tao, ang isipan niya ay hindi nagbabago, mga kapatid. Dito pinapakita rito mga kapatid. Tandaan natin, ang tao mga kapatid, no? Tandaan natin, ang tao nakakapagsinungaling. Tayong mga tao sadyang nakakapagsinungaling tayo dahil tayo ay tinutukso ni kampon ni Satanas mga kapatid. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Tuloy natin mga kapatid, no? Ang mga talatang ito ay nagpapatunay sa katotohanan ito. Paano ngayon natin ipaliliwanag ang talatang gaya ng Genesis 6:6? Basahin natin mga kapatid, talatang Genesis 6:6. Ganito sinasabi ng talata mga kapatid. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. So dito mga kapatid, no, nalungkot ang makapangyarihang Diyos sa pagkalalang niya sa tao, mga kapatid. Ibig sabihin, nalungkot, parang nagsisisi siya, mga kapatid, no? Nagsisi o nalungkot ang makapangyarihang Diyos sa kanyang pagkalalang, mga kapatid. Hindi siya nagsisi, mga kapatid, doon sa pagkakagawa niya sa tao, kundi nagsisisi siya sa ginawa ng tao, mga kapatid. Bakit? Kasi mas pinili ng tao na gumawa ng kasamaan kesa sumunod sa kanyang kalooban, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, ng talata sa Genesis 6:6, mga kapatid. Sapagkat nalungkot siya, ikinalulungkot niya ang kanyang pagkalalang. Bakit? Kasi nga nilalang niya ang tao para sa kanyang kalooban, para sumunod sa kanyang kalooban. Ang problema, malaya ang tao, mga kapatid. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin sa buhay natin. Pero mas pinili ng mga tao na tayo ay gumawa ng pagkakasala sa kanyang paningin. Bakit? Kasi nga, mas pinipili natin na sundin ang kanyang kalaban. Walang iba kundi Satanas. Si Satanas, mga kapatid. Patuloy tayo nagpapalinlang kay Satanas, mga kapatid. Yan ang tao.
Kaya nga sinabi nga ng Panginoon Kristo, mga kapatid, lagi kayong manalangin, lagi kayong magdasal. Bakit? Sapagkat ang laman ay mahina. Tandaan natin, sapagkat ang laman ay mahina at ang espiritu ay laging handa. Yan ang gawain ni Satanas, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, kung saan sinasabi at nagsisi ang Panginoon ng kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Gayon din ang Jonas, yung Jonas 3:10. Basahin natin, mga kapatid. Basahin natin ang Jonas 3:10. Kaya ito sinasabi ng talata, mga kapatid. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. So dito pinapakita, mga kapatid, no? Pinapakita ng talata, mga kapatid. Basahin natin uli, mga kapatid, no? Basahin natin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nakita ng Diyos na ang isang tao, ang mga tao ay nagsisi o tumalikod sa paggawa ng kasamaan, hindi niya na itutuloy yung balak niyang paggunaw. Tandaan natin, ipinapakita sa talata, mga kapatid, mahabagin at mapagmahal ng Diyos. Dito pinapakita ng Diyos sa talatang ito na mahabagin siya. Diba? Ang plano niya sa Ninibe, kung babasahin yung kabuuan doon, mga kapatid, ang plano niya sa Ninibe ay gugunawin niya katulad na nangyari sa Sodoma at Gomora. Pero dahil nga na tumalikod ang mga tao sa Ninibe, hindi na ginunaw ng Diyos, mga kapatid. At yan din ay pinapatunayan ng Panginoon Kristo na patungkol kay Propeta Jonas. Sabi nga niya, pinakita ng mga tao na nagsisi sila, tumalikod sila, kaya hindi na itinuloy ng Ama na makapangyarihan sa lahat yung paggunaw sa Ninibe, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin kung saan, sabi nga rito, no, kung saan mababasa ang ganito, at nakita ng Diyos sa kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi na niya ginawa. So ibig sabihin, mga kapatid, no, sabi ko nga kanina, no, ang plano ng Diyos sa mga Ninibe ay gugunawin niya. Pero dahil nga tumalikod ang mga Ninibe sa paggawa ng kasamaan, sa paggawa ng kasalanan, hindi niya na itinuloy ang paggunaw sa mga taga Ninibe. So tuloy, at sinasabi din, no, sinabi din sa Exodo 32:14, ganito sinasabi, mga kapatid, no. At sinasabi nga, mga kapatid, sa Exodo 32:14, ganito sinasabi ng talata, mga kapatid. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak ng paglipol sa mga Israelita. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nakita ng Diyos talaga ang isang tao o ang mga tao, hindi niya na itutuloy ang kanyang paglipol. Katulad na lang sa ating panahon, mga kapatid. Di ba? Katulad, bakit niya ibinigay ang kanyang anak sa sanlibutan, mga kapatid? Bakit niya ibinigay ang kanyang anak sa sanlibutan? Para iligtas, mga kapatid. Para iligtas sa darating na paghuhukom, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid, ha? Para iligtas sa darating na paghuhukom. Kasi ang gusto ng Diyos Ama, ang gusto ng Ama, makabalik tayo kung saan tayo nagmula. Saan ba tayo nagmula? Di ba sa karan ng langit? Tandaan natin, mga kapatid, si Adan at si Eva, nung hindi pa sila nagkakasala, kasama sila ng Diyos doon sa hardin. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Bagamat natukso si Eva ng ahas at pinalaya sila sa hardin at inilagay sila kung saan sila nagmula dito sa mundong ito, mga kapatid. So doon pinapakita, mga kapatid. Dito pinapakita lamang, mga kapatid, na ganun tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. No? May posibilidad na magbago ang kanyang desisyon kung ang tao
ay magsisisi mula sa kanyang puso, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin, mga kapatid. Ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay nagsisisi at tila sinasalungat ang doktrina na hindi nagkakamali ang Diyos. Amen. Dito pinapakita, mga kapatid, no? Hindi naman talaga nagkakamali ang Diyos eh. Tandaan natin, mga kapatid, no? Mali lang ang pagkakaunawa doon sa talata. Balikan natin, mga kapatid, no? Yung sinasabi rito sa talata na Genesis 6:6. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Hindi sa mga kapatid, sa talatang ito, hindi siya nagsisisi sa sa pagkakalikan niya sa tao. Sapagkat nalulungkot ang Diyos sa ginawa ng tao. Kasi ang Diyos ang gumawa sa tao eh. Tandaan natin, mga kapatid, mas kinalulungkot niya, mga kapatid, kung bakit mas pinili ng tao na gumawa ng kasalanan o ng kasamaan himbis na sumunod sa kanyang kalooban. Yun ang pinapatungkol dito, mga kapatid. Hindi sa salungat. Tandaan natin, hindi nagkakamali ang Diyos. Perpekto ang makapangyarihang Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. So tuloy natin ang pag-aaral natin, mga kapatid. No? Tuloy natin. Gayunman, ang isang masusing pag-aaral sa mga talatang ito'y magpapakita na hindi ito indikasyon na ang Diyos ay nagbabago ng isip. Tandaan natin, mga kapatid. So tuloy, ang original na salitang ginamit ng mga manunulat ng Biblia na isinalin sa nagsisisi at nagbabago ay ang ekspresyon sa salitang Hebreo na nangangahulugan na nalungkot tungkol sa isang bagay. Tandaan natin, ito mga kapatid. Kasi iba-iba ang version eh. Dito sa version na gamit ko ng Biblia, mga kapatid, ang magandang Biblia, ang sabi nga rito, di ba sabi rito, no? Ikinalungkot niya. Ibig sabihin, nalungkot ang Diyos kung bakit yung kanyang nilalang na tao mas piniling gumawa ng kasamaan kaysa sumunod sa kanyang kalooban. Yun ang pinapatungkol dito, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Sabi nga rito, mga kapatid, no? Ang pagkalungkot tungkol sa isang bagay o pangyayari hindi nangangahulugan na may mangyayaring pagbabago. Totoo naman, di ba? Sapagkat nalulungkot ka lang naman eh. Ipinahihiwatig lamang ng mga talatang ito ang pagkalungkot ng Diyos sa isang pangyayari. Yun yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Nalulungkot ang Diyos na mas pinili ng kanyang mga nilikha na gumawa ng kasamaan. Mas pinili ng kanyang nilikha na sumamba sa mga Diyos-Diyosan imbis doon sa lumikha. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Realidad sa panahon natin, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid. Sa panahon natin, sa panahon natin, Roman Catholic. Yan ang tatandaan natin, Roman Catholic. Diba? Iba pang mga relihiyon sa mundong ito. Yun ang kinalulungkot ng Diyos mga kapatid Yun ang kinalulungkot ng Diyos. Kung bakit nalungkot siya o nagsisi siya sa pagkalalang niya sa tao. Hindi siya nagsisisi o hindi siya nalungkot sa kanyang ginawa bilang sa kanyang larawan na isang tao, kundi nalungkot siya o nagsisi siya kung bakit mas pinili ng tao na sundin ng iba kaysa sa kanya. Yan ang pinapatunayan dito sa talatang ito, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, balikan natin ang talata, mga kapatid. Tignan natin ang Genesis 6:6. Sabi nga, di ba? Sabi rito, no? Basahin natin uli, mga kapatid, no? Basahin natin. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sa ibang version, ganito sinasabi, mga kapatid, no? Sabi nga rito, no? Sabi rito sa talata, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil nga nakita niya, sabi ko nga kanina, paulit-ulit ko siya sabi, mas sinunod ng mga tao yung paggawa ng kasalanan kaysa sa kanyang kalooban. So tuloy, binanggit sa dulo ng talata na nalumbay ang puso ng Diyos. Ibig sabihin, nalungkot nga. Diba? Nalumbay siya. Sinasabi ng talatang ito na nalungkot ang Diyos sa ginawa ng tao. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Mas pinili ng tao na gumawa ng kasamaan kaysa sa sumunod sa kalooban ng Diyos.
Yan ang katotohanan, mga kapatid. At realidad at nangyayari yan sa panahon natin. Hindi lang sa panahon ng mga apostol, hindi lang sa panahon ng Panginoon Kristo, hanggang sa panahon natin at sa darating na panahon. Kaya nga may darating na rapture, may darating na kapighatian, may darating na pagmuling pagbabalik ng Panginoon Kristo, may darating ng Armageddon, at may darating na paghatol sa paghuhukom. Yan ang katotohanan, mga kapatid. At lahat yon ay nakatakda sa kalooban ng Ama na nasa langit. Yan natatandaan natin, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, gayunman, hindi niya binago ang kanyang desisyon. Sa halip, sa pamagitan ni Noe, pinayagan niya na magpatuloy ang lahi ng tao. Totoo naman, di ba? Nung sinabi ng Diyos na gugunawin ko ang mundo sa panahon ni Noe, ginunaw niya, di ba? Bakit? Kasi nga sobrang sama na ng mga tao ng panahon na yon. Dumagdag pa yung mga anak ng anghel sa mga tao. At tandaan natin, mga kapatid, may mga anghel na sumiping sa mga tao na babae. Tandaan natin yan, mga kapatid. At doon nga nagkaanak ang mga babaeng mga higante. Mga higanting tao. Kaya nga, totoo naman, may mga higante nung panahon na yun, mga kapatid. Malalaking tao talaga. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin, mga kapatid. Ang katotohanan na buhay tayo ngayon ay katibayan na hindi nagbabagong isip ng Diyos sa paglikha niya sa tao. Tandaan natin, mga kapatid. Isipin nyo, mga kapatid. Nung ginunaw niya, nung panahon ni Noe, ginunaw niya ang mundo sa pamagitan ng baha. 'Di ba sabi niya, hindi 'di ba nakapagtipan sa no kay prophet no kay prophet Noah, no? Sabi niya na hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. 'Di ba? Hindi niya na ginawa ulit. Ilang daan taon na lumipas hanggang sa panahon natin, 'di ba? Isipin niyo kung mangyari kaya sa panahon natin 'yon, mga kapatid. Ano kaya mangyayari sa dinabi-dami ng tao sa mundong ito? Sa dinabi-dami ng mayayaman sa mundong, may magagawa kaya sila, mga kapatid? Di ba? May magagawa ba ang tao kung dumating ang oras? Kung halimbawa lang, na mangyari muli ang paggunaw ng Diyos sa pamagitan ng baha. Walang magagawa ang tao, mga kapatid. Tandaan natin yan, walang magagawa ang tao. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos. Tandaan natin, tayo ay nilikha ng Diyos para sumunod sa kanyang kalooban. Pero hindi natin ginagawa yun, mga kapatid. Mas sinusunod natin ang kalooban ng sanlibutan ito kesa sa kalooban ng Ama na nasa langit. Yan ang tatandaan natin. At hindi na mangyayari yun, mga kapatid. Bakit? Dahil nga isinugo niya, nung panahon ng Panginoon Kristo, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit pinababa o nagkatawan tao ang kanyang anak, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Ang mangyayari na lang sa huling panahon, mga kapatid, ay yung paghuhukom. Yung babaguhin ang lahat. Tandaan natin. Yan ay yung mangyayari sa hinarap. At nasa Revelation yan, mga kapatid. Nasa pahayag ni Juan yan, ni Apostol Juan. So tuloy, mga kapatid, no? Tuloy natin, mga kapatid, no? Gayon din, ang konteksto ng talatang ito ay ang paglalarawan ng makasalanang kalagayan ng tao na nagdulot ng kalumbayan sa Diyos. Hindi pagkakaroon ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Sabi ko nga kanina, no? Lagi ko na sinasabi kanina, no? Hindi siya nalungkot o hindi siya nagsisisi pagkakalikha sa tao. Nagsisisi ang Diyos kung bakit mas pinili ng tao na sundin ang paggawa ng kasalanan kaysa sa paggawa ng kaysa sa sumunod sa kanyang kalooban na gumawa ng kabutihan at sumamba sa kanya. Tandaan natin yan, mga kapatid. Yan ang kanyang kinalulungkot. Diba? Yan ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, tignan naman natin ang Diyos.
tignan naman natin ang Jonas 3:10 ng bersikulo. Dito makikita natin, basahin natin uli mga kapatid, no? Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. So dito mga kapatid, no, sabi ko nga kanina, no, kung nakita ng Diyos yung pagtalikod mo sa paggawa ng kasalanan o sa kasamaan, hindi ka na niya parurusahan eh. Kaya nga binigay ang Panginoong Kristo mga kapatid eh. Kung sino mang sumampalataya sa Kanya, ibig sabihin, tatalikod siya sa paggawa ng kasalanan. Yun ang purpose din ng Panginoong Kristo mga kapatid. Kaya nga 'di ba, ang sino mang sumampalataya sa Kanya para hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang purpose ng Ama na nasa langit. Oras na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo mga kapatid. Ibig sabihin nun, tatalikod ka sa paggawa ng kasalanan, tatalikod ka sa paggawa ng kasamaan mga kapatid. Kaya nga tinanggap mo si Kristo sa buhay mo eh. Di ba? Kaya yung mga ayaw tumanggap kay Kristo, nakalulungkot isipin mga kapatid. Ano na nga nangyayari sa panahon natin? Di ba? Bawat bansa nagkakaroon ng digmaan. Bawat bansa, tandaan natin mga kapatid. Tandaan natin. Ang bayang Israel, bagamat sila'y pinangakong bayan o pinangakong bansa sa lipi ni Abraham, mula sa lipi ni Abraham, ni Isaac, ni Abraham, ni Noe, yung lugar na yan, yung bansa na yan, yan ay minamahal ng Diyos. Tandaan natin yan yung bansang minamahal ng Diyos. Bagamat sa panahon natin, nasa biyaya na tayo ng makapangyarihang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo, lahat na tayo, mga kapatid. Pangkalahatan na yung pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang sa Israel. Bagamat ang bansang Israel bukod tangi sa paningin ng Diyos. Pero ang nakalulungkot sa panahon natin, sa panahon na nagkatawan-tawang anak ng Diyos, hindi nila tinanggap. Ang mga Jewish, hindi sila naniniwala kay Kristo eh. Kaya hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila sa pagdating ng hari, ng Misayas, ng Kristo. Pero dumating na noon, hindi nila tinanggap. Hindi nila tinanggap. Kaya nga nagkaroon ng New Testament, bagong tipan, at yung lumang tipan hanggang ngayon ay yun ang pinangahawakan nila. Hindi nila tinatanggap ang bagong tipan. Nakakalungkot man isipin, mga kapatid. Nakakalungkot man isipin, mga kapatid. Yun ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang sa masamang lakad. Ibig sabihin, mga kapatid, iniwan nila at nagsisi sila. Diba? Nagsisi sila, mga kapatid. So tuloy. Muli ang salitang Hebreo na ginamit sa talatang ito ay nalungkot tungkol sa isang bagay, mga kapatid. Bakit nalungkot ang Diyos para sa mga taga-Ninive? Dahil nagbago ang kanilang puso at dahil doon sila ay nagbago mula sa pagsuway patungo sa pagsunod. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, no? Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, no? Oras tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, mga kapatid, nagbago ka na mula sa pagsaway patungo sa pagsunod sa Diyos. Yan din ang purpose, mga kapatid, ng Panginoon Kristo kung bakit isinugo ng Ama na nasa langit. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Nakakalungkot man isipin, may mga tao sa kabila nun sila'y tinanggap nila si Kristo pero tinalikuran nila si Kristo at gumawa. Hindi lang naman sa panahon natin nangyayari yan, kahit sa panahon na nila, mga kapatid eh. Kahit sa panahon ng mga apostol nangyayari na yan eh. Yung pagtalikod nila kay Kristo at nagpatuloy sila gumawa ng pagkakasala. Mas matindi ang kaparusahan nun, mga kapatid. Tatandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid, tuloy. Hindi sinulungat ng Diyos ang kanyang sarili
Parurusahan ng Diyos ang Ninive dahil sa kanilang masasamang gawa. Di ba? Kapag kung nagpatuloy ang mga taga Ninive na gumawa ng kasamaan, parurusahan niya talaga. Gugunawin niya talaga. Gugunawin talaga ng Diyos ang taga Ninive. Bagamat nagsisi, gayuman, sabi nga rito, gayuman nagsisi ang mga taga Ninive at nagbagong buhay ang mga tao roon. At hindi nga natuloy, mga kapatid, ang paggunaw ng Diyos sa mga taga Ninive, mga kapatid. Kaya nga sabi nga rito, dahil dito nahabag ang Diyos sa Ninive at ang kanyang aksyon ito ay sumasang-ayon sa kanyang karakter bilang mahabaging Diyos. Yan ang makapangyarihang Diyos, tandaan natin, mga kapatid. Mahabagi ng Ama na nasa langit. Nahabag siya sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama, mga kapatid. Yan natatandaan natin, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama, pero maraming tao na hindi kumikilala kay Kristo. Ayaw kilalanin na anak ng Diyos, ayaw kilalanin na nagkatawang tao, ayaw kilalanin na Diyos ang Panginoong Kristo. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Itinuturo ng Roma 3:23. Ito, ligit lagi natin binabasa to, mga kapatid. Sabi nga rito, di ba? Sabi rito, mga kapatid, 3:23 Roma. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Totoo naman, di ba, mga kapatid? Lahat tayo'y makasalanan. Walang karapat-dapat, di ba? Sabi rito, tuloy natin, lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang karapat-dapat, mga kapatid. Pero, 'di ba? Sabi nga rito, no, mga kapatid, no? Pero at ayon sa Roma 6:23, ito sinasabi ng talata, mga kapatid, 6:23. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So bagamat, sabi nga rito, mga kapatid, bagamat sapagkat ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan, mga kapatid. Ulitin nga natin, mga kapatid. Ulitin nga natin, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Isipin nyo, mga kapatid. Mamamatay at mamamatay, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, mamamatay at mamamatay itong pisikal na katawan natin. Ito, nasa pag-aaral natin nung nakaraan pero babalikan lang natin, mga kapatid. Mamamatay at mamamatay, mga kapatid, itong pisikal na katawan. Tandaan natin. Pero wag naman natin kalimutan yung ating spiritual na nasa loob ng ating katawan, mga kapatid. Yun dapat ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pamagitan ng Panginoong Kristo, sabi nga rito sa talata, mga kapatid, no? Sabi rito, no? Ngunit, sabi niya, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sipin niyo, mga kapatid. Yung buhay na walang hanggan, hindi yung para sa physical, mga kapatid. Hindi yung para sa physical, kundi sa ating spiritual na nasa loob ng ating katawan, mga kapatid. Yun yung makakatanggap ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Imbis na itapon yung kaluluwa, mga kapatid, tandaan natin, imbis na itapon yung kaluluwa sa darating ng paghuhukom, doon sa doon sa impyerno, hindi yung basta, hindi pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, hindi yun itatapon sa mga kapatid. Hindi itatapon yun sa impyerno, sa darating na paghuhukom. Bakit? Kasi nga tatanggap ka ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Kung, ito naman, mga kapatid, kung susunod ka sa lahat ng inuutos ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Yan natatandaan natin, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Sabi nga rito, no, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pisikal at espiritual. Kaya nga, ang mga tao sa Ninive ay karapat-dapat parusahan. Bakit nga? Kasi makasalanan sila, mga kapatid. Makasalanan sila, mga kapatid. Dito, pinapatungkol dito, mga kapatid, no? Pinapatungkol dito, mga kapatid. Kung di mo tatanggapin si Kristo sa buhay mo at hindi ka nagsisi, pati yung pisikal at espiritual mo, mga kapatid,
makakaranas ng ikalawang kamatayan doon sa paghuhukom. Kaya nga, di ba, sabi nga ng talata, di ba? Sabi nga ng talata, mga kapatid, na, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ito, sapagka mga kapatid, no, pangit naman yun, no? Sapagka nakakalungkot yun, no, mga kapatid, no? Nakakalungkot yun na mamamatay na nga yung physical mo, pati yung spiritual mo patay. Bakit? Hindi mo nga kinilala si Kristo eh. Hindi ka nga sumunod sa kalooban ng Ama eh. 'Di ba? Yun yung kalooban ng Ama eh, yung kilalanin mo ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. At doon ipinakita, mga kapatid, ipinakita. Bagamat sa panahon nito, mga kapatid, ng mga Ninibe, wala pa si Kristo Wala pa si Kristo. Pero nagsisi, mga kapatid. Nagsisi ang mga taga Ninibe. Kaya hindi na natuloy ang kaparusahan na karapat-dapat sa kanila, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo, mga kapatid. Lahat tayo ay haharap sa parehong sitwasyon. Pinili ng tao ang magkasala at iyon ang nagpahiwalay sa kanya sa Diyos. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid, kanina pa. Mas pinili ng tao na gumawa ng kasamaan kaysa sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ngayon, eto na, mga kapatid, no? Sinugo ng Ama ang kanyang anak, 'di ba? Sabi nga sa talata, 'di ba? 1:3-16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Yun ang pagmamahal ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun dapat ang ating sundin, mga kapatid. Yung kalooban ng Ama, sundin natin yun. Tayo sumampalataya sa Panginoong Kristo dahil yung kalooban ng Ama eh. Pero hindi eh. Mas pinili ng tao, sabi nga rito, di ba? Mas pinili ng tao na gumawa ng pagkakasala sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit nakahiwalay tayo sa paningin ng Diyos. Yan ang pinararating sa atin ng pag-aaral na ito, mga kapatid. Hindi masisisi ng tao ang Diyos sa kanyang sasapitin. Tandaan natin hindi mo pwede sisihin ng Diyos kung ano man ang sasapitin mo sa paghuhukom. Bakit? Kasi nga binigay na nga niyang kanyang kaisa-isang bugtong na anak eh. Pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo, hindi mo tinanggap si Kristo sa buhay mo. Yun ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Kaya salungat sa karakter ng Diyos na hindi parusahan ng mga taga Ninibe kung nagpatuloy sila sa kanilang kasamaan. Totoo naman, di ba? Wala sa isang salita kung nagpatuloy ang mga taga Ninibe ng paggawa ng kasamaan, di ba? At hindi niya pinarusahan, sasalungat siya sa kanyang batas. Di ba? Sa kanyang sinabi na parurusahan ko, gugunawin ko ang mga taga Ninibe. Tumalikod sa paggawa ng kasamaan. Nahabag siya. Di ba? Nahabag siya. So tuloy, nagsisi, ito na sinasabi ko, nagsisi ang mga taga Ninibe at sumunod sa Diyos. At dahil doon, hindi na niya sila pinarusahan gaya ng kanyang plano. Di ba? Planado na eh. Planado na ang pagkagunaw sa mga taga Ninibe, pero hindi natuloy dahil nagbagong buhay. Nagbago doon, ipinakita na kung susunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit, magbabago ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, magbabago ang pagtingin sa iyo at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang pagbabago ba ng mga taga Ninibe ang nagpabago sa isip ng Diyos? Hindi. Hindi kailanman mababago ng tao ang desisyon ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti at makatarungan at inibig niya na hindi na sila parusahan ayon sa kanyang mabiyayang kalooban.
ang tinuturo talaga ng mga talatang ito ay hindi nagbabago ang Diyos, dahil kung hindi niya kinahabagan ang mga taga Ninive, sasalungitin niya ang kanyang pagiging mahabagin. Totoo naman, mga kapatid. So tuloy, ang mga talata sa kasulatan na tila pinahihiwatig na nagbago ang isip ng Diyos ay mga figura ng salita ng tinatawag na anthropathism. Anthropathism, pagbibigay sa Diyos ng damdamin na tulad ng damdamin ng tao, na ginagamit ng manunulat sa kanilang pagtatangka na ipaliwanag ang damdamin ng Diyos. So tuloy, mga kapatid, tandaan natin, kaya nga mahabagin, mapagmahal ang Diyos. May damdamin siya para sa ating mga tao, mga kapatid. So tuloy, ito ang mga talata na nagpapakita na may isang bagay na gagawin ng Diyos, ngunit sa halip na gawin ang bagay na iyon ay iba ang kanyang ginawa. Sabi ko nga, sabaga mga kapatid, hindi itutuloy ng Diyos yun kung nakita ng Diyos yung pagbabago mo. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Kung nakita niya na lubos ka nagbago at nagsisi sa yung mga ginawang kasalanan. Sabaga, sa halip, imbis na gawin niya, na parusahan ka niya, hindi ka niya parurusahan. Bakit? Kasi nga nakita nga ng Diyos na nagbago ka nagsisi ka Yun ang ibig sabihin dito, mga kapatid. Sa ating palagay bilang mga tao, iyon ang pagbabago. Totoo naman. Ngunit, sabi nga rito, ngunit sa Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay at makapangyarihan sa lahat, ang mga salitang ito hindi nangangahulugan na nagbabago nga ang kanyang isip. Ibig sabihin, mga kapatid, dito pinupunto lang rito, mga kapatid. Bagamat yung pagiging mahabagin ng Diyos, yun ang naging daan para hindi na matuloy sa pagpaparusa sa mga taga Ninive, mga kapatid. Tandaan natin kasi nga nakita nga niya, inuulit ko, nakita nga ng Diyos, mga kapatid, yung pagbabago ng mga tao. Tumalikod sila sa paggawa ng kasamaan, kaya hindi na natuloy yung kanyang paggunaw sa taga Ninive. At doon pumapasok yung pagiging mahabagin ng Ama na nasa langit. Yan ang pinapakita rito, mga kapatid. So tuloy, perpekto ang kapangyarihan at kaalaman ng Diyos sa kanyang gagawin. Sa katunayan, ang Diyos din ang gumagawa at nagtakda sa tao upang ganapin ang kanyang perpektong plano. So tuloy, mga kapatid, totoo naman, tandaan natin, mga kapatid, ang makapangyarihang Diyos ang lahat. Tandaan natin, mga kapatid, mababasa rin naman sa talata, mga kapatid, na nakatakda kang isilang sa mundong ito, nakatakda ka rin na mamatay sa mundong ito. Lahat nakaplano, mga kapatid. Nakaplano ang pagbabalik ng kanyang anak. Nakaplano ang rapture. Nakaplano ang kapighatian. Nakaplano ang muling pagbabalik ng kanyang anak. Nakaplano yung paghuhukom. Lahat perpektong planado, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin. Pero walang nakakaalam. Tandaan natin, mga kapatid, walang nakakaalam kung kailan magaganap yung mga bagay na yon. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin, mga kapatid, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Oo, aking sinalita ang aking namang pangyayarihin. Aking pinanukala, aking namang gagawin. Tandaan natin, mga kapatid, lahat, planado lahat, mga kapatid. Lahat ang kanyang sinabi. Tandaan natin, Mateo 24, Kabanata 24, kabuuan nun. Andun lahat ng plano ng Diyos, mga kapatid. Andun lahat ang mga sinabi ng Panginoong Kristo na mula sa Ama. Tatandaan natin, mga kapatid, lahat ng sinasabi sa New Testament ay nagmula sa Ama yun, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Kristo, wala akong ganang sinasabi mula sa aking sarili, kundi yung nagsugo sa akin. Ibig sabihin, wala sang sinasabi mula sa kanyang sarili, kundi sinasabi niya lahat na nagmula sa Ama. Yun ang sinasabi niya, mga kapatid. So doon pinapakita, mga kapatid, lahat planado. Lahat mangyayari. Tandaan natin, basahin nyo, mga kapatid, Mateo Kabanata 24, kabuuan nun, mga kapatid. At doon nyo makikita
yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon at mangyayari sa hinaharap pa, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, no? Basahin natin, mga kapatid, Isaiah 46:10. Ganito sinasabi, mga kapatid. Sa simula pa'y hinulaan ko na ang aking hinahayag kung ano ang magaganap. Sinasabi ko ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Isipin nyo, mga kapatid, ha? Doon pinapakita sa talata, mga kapatid, kung ibibigay ng Ama yung buhay na walang hanggan, gagawin niya yon sa mga tao kung susunod tayo sa kanyang kalooban. Tandaan natin, mga kapatid, ha? Yan ang tatandaan natin. Di ba nga sabi niya sa talata, di ba? Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Yan ang plano ng Ama sa ating mga tao. Na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ito na, mga kapatid, nagbabala ang Diyos sa napipintong paggunaw niya sa Ninibe at alam niya na ito ang magiging dahilan ng kanilang pagsisisi. Yun naman pala, mga kapatid. Kaya pala nagsisi ang mga tao kasi alam ng mga taga Ninibe. Tandaan natin, mga kapatid, ha? Alam ng mga taga Ninibe yun nangyari sa Sodoma at Gomorrah. May posibilidad na alam nila yon. Tandaan natin, mga kapatid, ha? Alam ni ilang propeta. Si propeta Jonas, ha? Sa panahon ni Abraham. Tandaan natin, mga kapatid. Naglakbay yung panahon na yon. At sigurado naman yung lumang tipan ay naglalakbay na rin sa panahon nila. Ang pagkakasulat ng libro, mga kapatid. Kaya nung sinabihan sila ng Diyos na gugunawin ko ang Ninibe, nagsisi ang mga tao. Bakit? Kasi alam nila na gagawin talaga ng Diyos ang pagkagunaw tulad ng ginawa niya sa Sodoma at Gomorrah. Yan natatandaan natin, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, no, sa panahon natin, kung bakit kailangan natin tanggapin si Kristo sa buhay natin para hindi tayo matulad sa Sodoma at Gomorrah na pinaulanan ng asupre, mga kapatid. Pero sa panahon na natin, hindi na tayo paulanin eh. Itatapon na tayo mismo doon sa impyerno kung saan nandoon yung asupre. Naglalagablab, mga kapatid, naglalagablab. Yun ang matindi. At ito pa matindi. May mga uod na hindi nasusunog, na hindi namamatay, sabi nga ng Panginoon sa Kristo. Di ba? Kaya kailangan na natin tanggapin si Kristo sa buhay natin, mga kapatid. Huwag na tayo mag-antay pa na nakarang pag-aaral natin. Huwag pa nating antayin na paluin tayo ng Diyos. Para lang tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Bagamat ang kalooban ng Ama na nasa langit, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yun ang kalooban ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoon Kristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Tuloy natin. Binalaan niya ang Israel na lilipulin niya sila sa alam niya na mamamagitan si Moses para sa kanila. Isipin nyo, mga kapatid, ha? Hindi kailanman pinagsisihan ng Diyos ang kanyang mga ginawa, ngunit nalulungkot siya sa mga ginagawa ng tao. Ito yung kanino pa pinapahiwatig sa inyong mga kapatid, di ba? Na nalulungkot ang Diyos sa mga ginagawa ng tao, lalo na sa panahon natin. Di ba? Lalo na sa panahon natin, mga kapatid. Nakalagay sa talata na, sabi nga sa talata na nagkatawan tao ang anak ng Diyos. Pero may ibang reliyon na hindi tinatanggap yun. Imposible raw nagkatawan tao sa bagamat tao lamang si Kristo. Nakalulungkot isipin, ha, pero may totoo yan, mga kapatid. May reliyon na ganyan na hindi tinatanggap na ang Panginoon Kristo ay nagkatawan tao. Anak ng Diyos at Diyos. Hindi nila matanggap.
doon nalulungkot ang Panginoong Kristo at ang Ama na nasa langit. Bagamat sabi ko nga, walang ibang nakakaalam kundi ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo sa katotohanan kung ano ba talaga ang Panginoong Kristo. Tandaan natin. Ako, pansinin niyo mga kapatid, ang iyong lingkod, bakit ako naniniwala na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos? Bagamat wala kang mababasa na sinasabi mismo ng Panginoong Kristo na siya'y Diyos. Pero may mga mababasa ka sa talata, lalo-lalo na sa New Testament, na mismo ang mga apostol ang nagsasabi na siya'y anak ng Diyos at Diyos. Kasi sila nakita nila eh. Nakita nilang namatay, pinako sa krus, pinahirapan. Nakita nila na muling nabuhay sa ikatlong araw. Nakita nila na kung paano umakyat sa langit, bumalik kung saan nanggaling. Yun ang katotohanan mga kapatid. Kung bakit ang iyong lingkod ay naniniwala na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos at Diyos. Yan ang katotohanan mga kapatid. At isa sa mga revelation ko, mapapanood nyo sa mga past na video ko, na pinapatunayan lamang ng Panginoong Kristo sa aking buhay, na ang sinasabi niya sa akin mga kapatid, sa aking revelation, kung sino man ang siya nagtutunan salita ng Diyos, hindi nagmula sa akin at sa Ama. Ang nagsasalita sa panaginip ko, ang Panginoong Kristo mga kapatid. Ang sabi niya sa akin mga kapatid, ang sino man sa nagtutunan salita ng Diyos, hindi nagmula sa akin at sa Ama, kailanman na hindi sa Diyos. Kaya ito ako ngayon sa harapan ninyo mga kapatid, nagpapahayag sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo, dahil yun ang kalooban ng Ama sa pangalan din ng Panginoong Kristo mga kapatid. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. So tuloy, hindi kailanman pinagsisihan ng Diyos ang kanyang mga ginawa, ngunit nalulungkot siya sa mga ginawa ng tao. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos, kundi sumasang-ayon lamang siya sa kanyang salita at katangian dahil sa ating pagtugon sa kanyang mga gawa. Sa nawa. Amen. So dito pinapakita mga kapatid, no? Tandaan natin, ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal, mapagtimpi. Yan ang makapangyarihan Diyos mga kapatid. Marami siyang ibinibigay sa atin na hindi natin nakikita. Partida yun Pinababayaan tayo. Partida yun. Pinababayaan niya tayo kung anong gusto natin gawin. Pero ang nais lamang niya ay sumunod tayo sa kalooban niya. Yun ang piliin natin. Pero ang mga tao mga kapatid, mas pinipili ang paggawa ng pagkakasala, ang paggawa ng kasamaan. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. Lagi natin tatandaan mga kapatid, no, na nag-aantay lamang ang Ama na nasa langit. Tandaan natin mga kapatid, para sa ating mga tao, nag-aantay lamang siya na tayo bumalik sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Paano tayo makalalapit sa Ama? Basahin natin mga kapatid. 1:14-6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Ito na lang yung talatang ito mga kapatid Napakalino yung sinasabi ng Panginoong Kristo na dapat natin siyang, kung ano yung nilakaran ng Panginoong Kristo, siya ring ating lakaran. Kung ano yung tinanggap ng Panginoong Kristo na katotohanan, yun din dapat natin tanggapin. Kung ano yung binibigay ng Ama, kung ano yung binibigay ng Ama ng buhay na walang hanggan sa Panginoong Kristo, yun din dapat natin tanggapin. Tandaan natin mga kapatid, binuhay ang Panginoong Kristo sa ikatlong araw. Bagamat siya'y anak ng Diyos at Diyos, mga kapatid, ganon din naman ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Na tayo ay sumunod kung ano yung kalooban ng Ama na nasa langit. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Hindi tayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Yan ang tanggapin natin sa buhay natin mga kapatid.
Ito, mga palatandaan sa panahon natin, mga kapatid. Di ba? Bawat bansa nagkakaroon na ng girian. Ngayon, nangyayari ngayon sa Jerusalem, di ba? Siguro sa mga nakapanood sa in-upload ko about to sa Unite ng mga bansa ng Arab, di ba? Magkakaisa sila para girahin ang Israel. Isipin niyo, mga kapatid. Unti-unti na, marami ng mga nagaganap, ang mga nakasaad sa Biblia habang may oras, mga kapatid. Habang may oras pa, tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Naunawa at naintindihan ninyo ang ating pag-aaral, mga kapatid. Na sa ating pag-aaral, mga kapatid, no, na sinasabi nga na nagbabago ba ang isip ng Diyos? Kahit kailan, mga kapatid, hindi siya nagbabago sa kanyang mga plano, sa kanyang mga pangako. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Kung ang plano niya ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang anak, hindi na magbabago yun, mga kapatid. At hindi na rin magbabago, mga kapatid, sa mga taong hindi kikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa anak ng Diyos. Itatapon sila doon sa impyerno. Hindi magbabago yun. Yung plano niya yon. Pero kung ayaw mapunta ron sa impyerno, ikaw mismo magbago. Ikaw mismo ang magbago, mga kapatid. Hindi pwede ang Diyos ang magbago, kundi ikaw ang magbabago, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sana sa inyo. Diba? Sabi ng Panginoong Kristo, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan doon sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoong Kristo, yun, hindi magbabago yun. Pangako talaga ng Diyos sa ating mga tao yun. Tayo dapat magbago. Anong dapat natin baguhin? Yung paggawa ng ating mga kasalanan at sumunod tayo sa kalooban ng Ama na nasa langit. Yun ang dapat nating gawin, mga kapatid. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. So nawa, mga kapatid, may naunawa at naintindihan sa ating pag-aaral. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa lahat na sumusuporta at patuloy na nanonood. 1, 2, 10 o hanggang 15 o 50. Maraming salamat po, mga kapatid, sa patuloy ninyong pakikinig. Hindi po ako ang nasisiyan, mga kapatid. Bagamat ang iyong lingkod ay ginagamit ng Ama, mas nasisiyan ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Yan natatandaan natin, mga kapatid. Bago tayo magtapos, mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak, at sa Banal ni Espiritu Santo, sa nawat sa nawa. Amang Diyos, kayo po ay nagpapasalamat sa oras ito sa pag-aaral to. Kahit kailan hindi po kayo nagbabago sa inyong mga plano. Kung ang plano nyo po, Amang Diyos, ang buhay na walang hanggan sa bawat isa, hindi po nagbabago yung bagamat kailangan namin, kami po ang dapat magbago sa aming paggawa ng kasalanan. Dapat kaming umiwas o dapat namin talikdan o talikuran ng paggawa ng kasamaan sa inyong paningin para kami po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na tatanggap namin at nawa, iligtas nawa ninyo ang bawat isa, lalo na po, Amang Diyos, na naiipit sa kaguluhan sa Israel at sa Palestine at di lang po sa dalawang bansa na iyon, kundi sa bawat bansa na naiipit sa kaguluhan. At sa bansa namin at sa bansang China, nawa magkaayos na ng maayos at anuman ang pinag-aagawan ng teritoryo maayos at mapag-usapan ng maayos, Amang Diyos. Ito'y aking hiningi didalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng iyong anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawal at kapangyarihan magpakailanman sa nawat sa nawa. So hanggang sa muli, mga kapatid, maraming salamat muli sa lahat na patuloy na nakikinig at nanonood sa channel nito. Nawa tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa nawat sa nawa.